Magandang gabi po, kapatid na Ernie. Magandang gabi po sa inyong lahat. At narito naman po kami sa loob na nakalipas na isang linggo. Nakapaganda kami at meron na naman pong nagtanong. Ito ay ika-175 episode na natin, kapatid na Ernie. Oho, at Marami na tayong natalakay. Kaya ang tama. tanong dito, ano ang sagot ng Biblia sa sa kasalukuyang mga nangyayari sa mundo o dito sa ating paligid ngayon? Talakayin natin yan kasi tayo po ay nagtatanong, question eh. Ang question natin, ano sinasabi ng Biblia tungkol sa mga kaganapan ngayon? Ano ba yung pangunahing mga kaganapan lalo na po dyan sa bansang Pilipinas, kapatid na Erneng? Yan po ang ating papaksain. At bago tayo magpatuloy, kapatid na Juriel, tayo muna ay magpapasalamat sa Diyos. Panginoon po namin Diyos, Yahuwah Aba, na makapangyarihan sa lahat, kami magalang na tumatawag sa iyo at nag-aalay ng maraming pasasalamat dakilang Ama, sapagkat patuloy at walang sawa mong ipinagkakalob sa amin sa araw-araw ang aming mga pangangailangan. Hindi lamang ang aming mga kalusugan, bagamat tumatanda kami, patuloy mo pong binibigay sa amin ang lakas. Higit sa lahat, ang bagay na espiritual, sa udyok ng Espiritu Santo, matututo kami at natututo kami na malaman ang iyong mga salita at ang iyong mga dalisay na aral na ibig mong makarating sa aming kapwa. Panginoon Diyos, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita bilang pagtugon sa mga katanungan, mga aral mo ang amin po na siyang binabasa para aming malaman ng lahat ng mga nakikinig. Ang aming kasalukuyang panahong tinatahak ay hindi nakalayuan sa kanyang kalagim-lagim na kawakasan. Kaya dahil dito, hinihiling namin sa pag-aaral namin, naway samahan mo po kami, Panginoon, maging bukas ang pag-iisip ng mga taga-subaybay at ang mga aral mo, hindi ang aral namin, ang siyang mahayag upang kami sama-sama makapaghanda at lalo pa kaming mapalapit sa iyo. Pakisuyong pakilinis ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel, hindi isang bagong bagay ang mga kalamidad na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating pagtuunan ng pansin ay ang pambihira at hindi ho pangkaraniwan na sunod-sunod na paglindol sa ating bansang pinanggalingan o pinatubuan, pinagtubuan natin. Anong tawag doon? Yung kinalakhan natin, Ah, ipinanganak natin. Yung bayang ating tinubuan, bayan sinilangan, di ba? yung bayang tinubuan, bayang sinilangan, yan ang bansang Pilipinas. Na diyan, ayon sa ating pananampalataya, nagmula ang ikatlong bahagi po ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Nung nakaraan lang na mga buwan ay halos kung hindi walo ay pitong mga magkakasunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. At sa kasalukuyan naman ay dumaan. Ito, nagdaan yung isang malakas na bagyo ng pangalan ay Inyo, na ito ay talagang kumitil ng buhay ng mga Pilipino, lalo yung mga Cebuano, sapagkat yun ay talagang sumentro doon sa lugar ng Cebu City at sa iba't ibang mga probinsya sa Cebu. At hindi lamang yan, kapatid na Juriel, ayon sa balita ay mayroong darating pa na halos kasing laki ng bansang Pilipinas, isang malakas na bagyo na kung ito ay hindi magbabago ay darating at ito po ay ika nga ay lulusob na naman yan sa bansang Pilipinas. Kapatid na Jeriel, naalaala ko tuloy, yung pambansang awit ng Israelita. Ano nga yun? Alam ko sa ulado mo yung kapatid na Jeriel eh. Anong parte Isra, doon? anong Yeah. bahagi na, pakisabi nga yun, kapatid na Jeriel? Yung Pag-asa pong ng
Yung pag-asa ng Israel, nakatuon sila sa silangan. Mm-mm. Misrak, hindi lang Misrak. Yung sinasabi, silangan yun eh. No, Mm-mm. yung tinutukoy nun, hindi yun yung Kedem. Pag sinabi Yes. nilang Misrap, yung doon pa, sa silangan ng Israel, pero doon pa, sa malayong silangan. Yeah. Misrach. Pero isa lang yan, Misrach, Kedem, silangan. Kailangan niya. Pero pag sinabi yung immediate, no, immediate, Yes. Kedem tawag nila. O, ang sinasabi nila Kolod, Baleba, Ano ba yun? Ano ba yun? Kailangan kantahin mo pa eh. Di ba? Para Uh, masabi mo yung Kolod, Baleba, Penima. Ayan. Nefesh Yehudi, Omiya, Ulfate Mizrak, Adima. So, nakatingin sila doon sa Sion, sa silangan. Yan, nandun ang kanilang pag-asa. Ayun ang awit ng bansang Israel. So merong kinalaman sa silangan yung awit ng bansang Israel na exact. yung kanilang 2,000 year na hope, doon sila nakatingin sa silangan, no? Sa Sion, yun ang sinasabi. Eh tayo, meron na tayong pondo pagdating doon sa Sion, sa salitang Sion, sa salitang silangan o Misrach. Eh nung matuklasan natin yung awit pala ng Israelita, merong sinasabing ang kanilang pag-asa, Pag-asa. yung the hope for 2,000 years. They are looking Forward. towards the east or Misrach. Ayan. Correct. Alam niyo, pagka binabanggit natin yung salitang yun pagka kasi yung salitang Ebreo, meron dahak no? Wala naman May tayong, wala tayong ganong klase ng pronunciation sa may Tagalog o sa English Pero ang Israel, pati nga yung kapatid, pag sinabing kapatid, ah, nako, parang dinahakan ka di ba? Tapos pag sinabing malayong silangan, Misrak. Ngayon, pagka mispak. naman Christ, Hamasiyak. Mm. Yeah. Di ba? Ganun ang pagbigkas nila. Mm. Bueno, kaya natin nabanggit yun sapagkat kung yun ay bayan ng Diyos at sila Ay, ay teka muna, nag-aral. kapatid na Erning, bago natin pagpatuloy, no? Ano lang po, yung tinatawag nating disclaimer. Ako po, Disclaimer. nakabisa ko lang yung anong yon, yung awit ng Israel. Pero hindi ako marunong magsalita ng Ebreo. Kaya lang may translation yon. Hindi ako marunong magbasa ng Ebreo, hindi rin ako marunong magsulat ng Ebreo, pero at least pinag-aaralan natin yung ibang Lingwa. mga yung ibang mga words nila, no? Kaya Yeah. maganda Alam akong mo sa mag-aral Maro, din Oo, sige. kahit pa konti-konti, at least may alam tayo. Yeah. Di ho ba? Walang iniwan niya sa Tagalog ka, natuto ka mag-Ilonggo ng konti. Si buwan. Oh, yeah, konti Walang lang, masamang konti. tinapay Yeah. puro. Mhm. Pero hindi Kaya pag natin mababa. bumabati tayo, Shalom. Oh, di ba? Loob, yeah. Pag Bueno, atin pong sasagutin ano. Kaya lang natin nabanggit 'yon dahil sa ang Pilipinas ay na siyang nakatingin doon ang mga Israelita no, bilang pag-asa nila for 2,000 years. Alam niyo sa ating bansa sa Pilipinas, sunod-sunod nga yung mga lindol at ito sunod-sunod yung mga pagbaha. Teka muna, ating alamin po kapatid na Jirelda bilang pagtugunan doon sa katanungan ano ang sagot ng Biblia sa mga kasalukuyang nangyayari sa mundo. Bueno, ating basahin itong unang talata sa Biblia na ating pinaghandaan. Genesis 6, 5,7, 11 hanggang 12. Sa New King James Version natin basahin. Dali po at hahanapin ko muna, no, kapatid na Mm-mm. Erning. Medyo, Ito po ay hindi tayo wala tayong ano rito slide. So actual na paghahanap. Para tayong aho, actual na nagbabasa talaga at nag-aaral. yeah, sandali lang po. Sige, magsalita po muna kayo habang hinahanap natin. Katulad po ng yang babasahin na yan ay may kinalaman bago po dumating yung dilubyo mundial o bahanggunaw nung panahon po ni Noe. At alam naman natin, lalo pagka may nakikitil na buhay, ang buhay kasi mahalaga para sa Diyos yan ang buhay ng tao. Hindi lang buhay ng tao, pati buhay ng ibang nilalang niya. Gaya ng isda o gaya ng mga iba't ibang Yan nilikha ng Diyos, binubuhay ng Diyos yun sapagkat mahalaga ang buhay sa Kanya. E di lalo na po ang buhay ng tao. Di po ba?
Atin pong aalamin ano po ang dahilan, bakit po ang unang mga nilikha ng Diyos nung panahon po ni Noe ay nilipon ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng bahanggunaw. Ating babasahin sa Genesis sa Kapitulo 6. Sa Genesis, Kapitulo 6. ah, Ano pong salin? sa New King James Version natin basahin. Sa New King James. Ito po, hanapin No, natin ang pwede New na King yan James. sa yan, pwede na sa Oh, Amplified. sige. Uno Mm. sa is. Sa is uno ba? O Sa uno is sa sa, is 5,7, 11, 12. Yan. ayan, dito muna tayo sa 5. Yahuwah saw that the wickedness, the bravery of man was great on the earth, and that every imagination or intent of the thoughts of his heart were only evil continually. The Lord or Yahuwah regretted that he had made mankind on the earth, and he was deeply grieved in his heart. So Yahuwah said, I will destroy, annihilate mankind whom I have created from the surface of the earth. Not only man, but the animals and the crawling things and the birds of the air, because it deeply grieves me to see mankind sin, and I regret that I have made them. Ayun po, tuloy pa ba natin? Tuloy natin, yan, tuloy natin. But Noah found favor and grace in the eyes of Yahuwah. These are the records of the Okay, generations. magja-jump na tayo sa 11. Sa 11. The Doon na tayo. population of the earth was corrupt. Okay, that was Very good. during the time of Noah, right? The Yeah. population of the earth was corrupt, absolutely depraved, spiritually and morally putrid in God's sight. And the land was filled with violence, desecration, infringement, outrage, assault, and lust for power. Ayun. There you go. Go ahead. God looked on the earth and saw how debased and degenerate it was, for all humanity had corrupted their way on the earth and lost their true direction. Sa makatuwid, yan po sa binasa ng kapatid na Jeriel, binanggit ang mga katagang corrupted, no? Ang sabi diyan, for all humanity had corrupted their way on the earth. Sa makatuwid, bago po nilipon ng Diyos ang mga tao noon, pati na po ang ibang nilalang, mga hayop, kasama na po ron, di po ba? Ay nakita ng Diyos na ang naging pamumuhay ng tao ay naging masama. Ang sabi nga, korupsyon, laganap na. Kaya ang Panginoon Diyos ay nagalit. Ang kanyang galit ay nahayag nung kanya pong padalhan ang mga tao nung panahon ni Noe ng bahanggunaw. Kapatid na Jeriel, sa Pilipinas ngayon ay laganap yung korupsyon. At sa kasalukuyan ay kanilang iniimbestigahan sa Senado, sa Kongreso ang tungkol po sa korupsyon. At ang sabi pa diyan sa ating binasa kanina, naghahangad ng mataas na pwesto, di ba? Naghahangad ng mataas na pwesto. Ibig sabihin ng mga tao ay talagang hindi ho nakukontento sa kanyang sitwasyon sa buhay, kundi ang tao ay naghahangad na siya po ay malagay sa isang mataas na kalagayan, siguro para kanyang pakinabangan, ang pwede niyang pakinabangan, at ang sabi diyan, ang pinaka-root na ating binasa kanina, yung korupsyon, kapatid na Jeriel. Yes. Korupsyon. Sa makatwid, yung mga paglindol na yan na sunod-sunod, ay may dahilan po yan. Yang malakas na baha na talagang awawa po ang mga tao sa Cebu. Yung mga sasakyan nila ay talagang inanod po yun ng malakas na pagbaha ng bahang tubig. Ano, Ngayon, kapatid Erning, medyo, kung yung binasa natin kanina, no, na talata, nung panahon ni Noe, nilipol niya rin ang tao no? Binaha niya rin Baha yun no? Na ang dahilan, dahil ang Diyos nagalit, nagdamdam ang Diyos doon sa mga taong nilikha niya Kaya ang ginawa niyang parusa, baha. Ay ang mga kasalanan ginawa, yun na nga, yung inisa-isa kanina, isa doon yung corruption, di ba? Corrupted yung maraming tao Ngayon,
hindi naman nagugunawin ng Diyos ang buong mundo na katulad ng nangyari noon sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi naman din sinabi ng Diyos, wala nang baha. Kaya Wala, meron wala siyang sinabing gano'n. sabi nga puta-putaki, di ba? Bara-barangay, merong baha. Kaya bansa-bansa, merong nagbumabaha. Siguro, dahil din sa panahon natin ngayon, ang tao, lalo na doon sa bansang Pilipinas, Mhm. yun nga, nako, number one corrupt politicians in the world. Nako, galing, meron na tayong Guinness Book of World Record. Nakakahiya di ba? Kaya nga yung, I think, Korea yata, sabi nga, teka muna, wag muna tayo magpautang dyan sa mga yan. Oo, O, yes, di ba? totoo 'yun. Korea yata yun eh. Yun ang sinabi ng mga Koreano na ayaw nilang magpautang muna doon sa Pilipinas dahil kinokorap lang. O, pagkatapos ngayon, ah, merong mga nagrarally-rally ko no. Ewan ko kung natuloy ang rally-rally nila na yan para Mhm. para daw sa transparency. Di ba? Ano yung Yeah. transparency? Oh, ano yung transparency? Bakit meron kang hinihiling na meron kang gustong ilagay? Di ba? Mhm. Yan ang transparency, hindi ba yun ang ginagawa na ng presidente ngayon? Na Yeah. gusto niya ngang ano gusto niya ngang usigin yung mga korap, di ba? Pero parang Tama. ayaw maniwala ng mga taong bayan eh. Kasi nga Mhm. dalawang grupo na eh. Ewan ko ba ano ba yan? Sa Pilipinas may dalawang grupo, di ba? Mhm. Na nagtatanggol doon sa isa, nagtatanggol naman to isa dito sa kabila, kaya hati sila eh. Pati religion, brother eh. Di ba? Pati religion sumama eh sa paghahati ng mga Pilipino eh. Oh, Tama. kaya yan nakakapangilabot na na nakikita natin sa nagaganap ngayon sa ating sarili nating bansa. Ngayon, pupunahin lang naman natin. Hindi naman tayo magagaling, hindi naman ho kami eksperto kung paano sosolve yung problema na yan. Ang trabaho namin, bakit nagkakagano ng Pilipinas? Could it be because of corruption? Ayan. Yun Sagot ang ng tanong. Biblia eh. Yeah. Kasi panahon ni Noe, because of corruption and many things, many evil things being done by many people, God became upset and grieved by what they were doing. So, binaha sila. Di ba? Tama. Ngayon, baka ganun din. It could be. Di It ba? could be. Kasi Yeah, hindi it pa could be. naman, kasi ang mundo wawakasan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, hindi sa pamamagitan ng tubig eh. Hindi pa Tama. naman wakas eh, kaya tubig pa muna. Ayan. Patikim, patikim. Paano, Patikim-tikim. kumusta naman kaya yung shaking of the earth or earthquake na yan? Ay, Na oo. nabanggit ko nga ay halos first time sa history ng Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, na sa Mm. loob ng ilang buwan lang ay 8 o 9 yata na iba't ibang lugar ng Pilipinas ang talagang nilindol. Basahin Mhm. natin ang Isaiah 24:20 naman sa New King Yeah. James Version. Sa Atin New pong King James basahin Version ito. tayo. Sige, punta muna Mhm, tayo sa New King James Version, mga kaibigan. mhm. Ating Talaga basahin hong ito. tayo ano tayo, yan, New King Aktual na James. pag-aaral ito. Yan. Aktal ito. Ah, Kung meron kayong ganitong Biblia, the Bible Gateway, you can do that too. Saan yan. pong talata natin basahin? Sa Sa Isaias. Isaiah 24:20, Okay, hanapin natin 19 sa, to 20. ayun, Isaiah 24, 24:19 hanggang 20 New King James Version naman. ayan, 19 hanggang 20. Ayun, dito tayo. Ayan na. Okay? The earth is violently broken. The earth is split open. The earth is shaken exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall totter like a hut. Its transgression shall be heavy upon it, and it will fall and not rise again. Yan Ayan. ay tungkol po sa lindol naman yan sapagkat ang sabi Mhm. diyan sa binasa ng kapatid na Jeriel ay maliwanag, the earth is violently broken and the earth is split open. Mhm. Hindi ba pagka nagkakaroon po ng lindol ay bumibitak ang lupa, kapatid na Jeriel? At Yes, ang tama. sabi, yeah, and the earth is shaken exceedingly. Pag sinabing shaken ay, di ba, ay Mhm. lumilindol, lindol. Sa makatwid, yung lindol na yan, na magkakasunod-sunod, partikular, ang ating Aha. binibigyan ng diin, ay ang nangyaring mga lindol sa loob ng ilang buwang magkakasunod-sunod sa bansang Pilipinas, na diyan daw lumitaw ang bayan ng Diyos, ano ha, sa huling araw na ito. Na ang sabi po diyan, ay dahil sa transgression. Sa makatwid Yeah. pong ang pagbaha
noong panahon ni Noe ay may kinalaman sa korupsyon ng mga tao. Ito naman paglindol ay transgression. Hindi ba yung pagka-korupsyon, transgression din yun? Hindi ba pagka Yes. nag-transgress ka, ibig lang sabihin, nilabag mong kalooban ng Panginoon Diyos? Sa Totoo makatwid. yan. Yeah. Sige, ano yun? Totoo po yun. Sinususugan ko Okay. kayo. Kaya ang ibig lamang sabihin po, ang ugat na dahilan ng mga pagbaha at mga magkakasunod-sunod pa malalakas na pagbaha, magkakasunod-sunod na paglindol, isa lang po dahilan yan SIN. Di ba? Bunga ng Yeah. SIN o kasalanan o sin, ang tao ay naging corrupt. Bunga ng Alam nyo, kasalanan, ang tao ay nagtatransgress sa kalooban ng Diyos. alam nyo kapatid na Erning, binasa natin na yan sa Isaiah, Hmm. ano yan nga, naka-highlight, ano? The earth is Hmm. broken. Sa New International Version, yan ang sinasabi. Pareho din doon sa New King James. The Hmm. earth is broken up, the earth is split asunder, the earth is violently shaken. Talagang yumayalig yung lupa di ba? Yumayanig. The earth reels like a drunkard, it sways like a hat in the wind. So heavy upon it is the guilt of its what? Rebellion. Naku, meron palang rebellion. May rebellion. That it falls, never to rise again. Yan ang nangyari. Meron palang naging rebellion dyan. Alam nyo kapatid na Erling, pag binasa natin dito sa 14 o sa 15, ayan sa 15 tayo, umanga tayo ng konti. Ito, 15. Sin. O ayan. O ayan. Ano yung rebellion na yan? Therefore, in the east, give glory to the Lord. O sino ba yan? Si Yahushua, di ba? Si Si Yahuwah Yahuwah. yan. Yahuwah. Oh, exalt the name of Yahuwah, the God of Israel, in the islands of the sea. Ay, teka muna. Yung mga paglindol na yun, mukhang sa islands of the sea, kapatid na Erning Sa Pilipinas yan. Ayan Binabasa po yan, kapatid na Jeriel, na natin noong tayo nandun pa. Magpahanggang Yes. ngayon ay binabasa po yan ng mga ministro. Buong Yes. pagmamalaki, kapatid na Jeriel, ang Yes. tanong nila ay ganito Saan po hinulaan, nalilitaw ng ikatlong grupo ng iglesia na ito ang bayan ng Diyos na siyang kanyang ililigtas na pag hindi kayo kabilang po rito, hindi kayo maliligtas. Sa kanila babasahin yan. Ang sabi nga po, ayon, ang sabi ay ibababa natin ng konti. Kapatid, ayun. Ibaba natin ng konti. Ayun, hindi ko pa makita May nakatake. Ayan. Therefore in the east, give glory to the Lord. Kaya yun ang ine-expect ng Diyos sa mga taga-silangan na kanilang luluwalhatiin si Yahuwah. Exalt the name of the Lord. Kailangan ay kanilang luwalhatiin at purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos, the God of Israel, in the islands of the sea. Hindi ba buong pagmamalaki na sinasabi nila, aling bansa sa silangan ang binubuo ng maraming mga pulo? Sasabihin nila, wala nang iba. Yan ang Islas Pilipinas o yung kapuluan ng Pilipinas. Yes. Sabi nila, kailan lumitaw ang wika? Ang iglesyang ito, 1914. Anong babasahin nila? Ayan, itutuloy lang nila. From the ends of the earth, we hear singing, glory to the righteous one. Pagkatapos po, ay kanilang sasabihin, ang ends of the earth, yan po ang dulo ng ika-6 na tatak at ang pasimula ng ika-7 tatak, yan po ay ends of the earth. Nang katumbas po, ay yan po ang digmaang naganap noong 1914. Saka sila gagawa ng konklusyon sa makatuwid, ang bayan ng Diyos ay magmumula sa Pilipinas at lilitaw 1914. Ang kanilang gagawin ay luluwalhatiin nila ang Diyos. Pero kapatid na Jeriel, ang sabi sa binasa natin kanina, doon sa 24 ng Isayas, ang kapitulo ay 19 yata at 20, di ba? Nang sabi roon, may rebellion. Anong rebellion ang gagawin nila? Ibalik natin doon sa 16. Ito yung hindi nila tinutuloy na basahin, kapatid na Jeriel Ayan, no? But I said, I waste away. Woe to me. The treacherous betray, with treachery, the treacherous betray. Sa makatwid, bakit kapatid na Jeriel, hindi nila binabasa itong mga huling bahagi po ng versikulo 16 ng kapitulo 24 ng Isaiah. Sapagkat mayroong mangyayaring pagtataksil katumbas rebellion kanino? Sa Panginoon Diyos. Bakit? Imbis ng kanilang luwalhatiin ay ang Diyos ng Israel, ang kanilang niluwalhati at ang kanilang pinuri ay hindi ang righteous one, kundi yung unrighteous.
sino ba yung unrighteous? Lahat O tayo edi, unrighteous eh. sabi nga, yung unrighteous, yun yung mga makasalanan eh. Yung mga leader, lalo na yung leader nila sa iglesia, no? Makasalanan din yun eh. Sabi nga dito sa 16, ang hula, from the ends of the earth we hear singing. Merong awit patungkol Sa sa Diyos. righteous one. Na ang righteous one, sabi ng Panginoong Yahusha, isa lang ang mabuti. Ang Diyos, di ba? Si Yahuwah, siya yung mabuti. So ang dapat, ang lahat ng pag-awit natin, pagdating sa pangrelihiyon natin o sa Mhm. pag-spiritual, dapat patungkol sa righteous one o patungkol kay Yahuwah. Pero alam nyo kapatid na Erning, meron ditong nagpadala ng awit eh. Ito, Sino yung kanilang binigyan ng kapurihan eh di tignan nga sa mga natin ito. tagasilangan na Alam yan? nyo, mas maganda siguro tignan natin to kung makikita pa natin eh. O, tignan natin Mukhang ito. naunahan kita, kapatid na Jeriel. Aha. O, ito. Pakinggan natin ito. O, sige. Ewan ko kung maririnig nyo. Sandali ha. Ayan. Loop back on. Ito po. Awit lang. Hindi namin bumangon at sa amin ay umabot na itinuturing namin isang matinding pagsubok. Pinatunayan po sa amin ng pag-ibig nyo, kaya pangako po hindi kami aalis sa tabi nyo. Ka Eduardo, marami pong salamat sa inyo pagkat sa gitna ng lahat kami po ang pinili nyo at sinisinop nyo upang kami ay mapangunahan. Kami po ang pinili nyo. Akala ko ba ang Diyos ang mamimili sa atin? Naman? Sipin nyo yan. Ang Pasensya na ho binigyan. kayo. Kasi alam nyo kung ba't kami lahat natat. Ganyan din kasi tayo dati, kapatid na Oo, Erling. biktima tayo ron. Ah, Nandun pa tayo. kaya pag pinag-aaralan mo ngayon, ano ba itong sinasabing from the ends of the earth we hear singing glory to the righteous one. But I said, I waste away. Woe to me that treacherous betray. Ang binitray, yung righteous one eh. Eh Ang bakit? Diyos, Eh iba na yung pumili sa pinupuri. kanila eh. Ang pumili sa kanila ayon sa, alam mo pa, parap-rap pa eh. Alam mo, pag Para, pinanood mo tong video, ayoko lang ipalabas yung video eh. Lalo kang matatawa eh. Kasi rap tapos naka-Amerikana. oo. Kaya kaya katawa-tawa. Oh, alam nyo, minsan kasi pinapahintulot na tayo ng Diyos eh sa ganyang uri ng pagkakamali. Bakit kamo? Eh kasi nga yan ang sagot ng Biblia eh. Sa inyong ginagawang pagtataksil, sa inyong ginagawang yung mga paglindol na yan, kayo may kagagawan yan, yung hinulaan. Mhm. Ha? Huwag niyong isisi yan dun sa mga hindi nyo kaanib. Kayo yung sabi nga tinawag kayo ng Diyos eh. Hindi ba? Tinawag kayo para maglingkod kayo. Hinulaan nga yung lugar na yan eh. Pero sa hula, may kaduktong kapatid na Erning. Mhm. Ayan, oh. Na ayaw nilang basahin yung Oo, pagtataksil. magtataksil. Tapos, ang ibubunga ng kataksilan na yan, ayun nga sa 19, the earth is broken up, the earth is split asunder, the earth is violently shaken. Kaya tingnan nyo, ilang lindol dumapo dyan sa Pilipinas. Mhm. Sino may Ngayon, katawan yan? O hindi yung nagtaksil ayon sa hula, yeah. masakit So, pong sakit yan, pero ang dahilan yan, yung pagtataksil, itong awit-awit na ito na kung sino-sino pinupuri ninyo, ano, inuuto nyo ba yan? Yung tao na yan? Ha? Huwag nating utuin yan. Walang kinalaman yan sa kaligtasan natin, yung taong yan. Yung taong yan, gusto rin niyang, kung naniniwala yan sa kaligtasan, abay nagtataas din ng kamay yan. I am one of the hopefuls, di ba? Sana mhm. maligtas din ako. Pero ang problema kasi, pinapakain tayo ng maling doktrina. Yan, yan ang mali eh, no? Yan, kasi kaya tayo kasi gullible eh. Oo lang tayo ng oo dati eh. Oo, doon. Yan. Nung Question nandun is, pa tayo. Ngayon, mhm, kapatid na Jeren, anong ibig ihayag ng Diyos sa mhm, paglindol na sunod-sunod at mga pagbaha na yan? Basahin mhm, natin sa New King James Version din, pero ngayon sa Ezekiel 38, 19, 20. Ito, yan. alamin natin King kung James anong Version sa Ezekiel. sa Ezekiel Ayan. 38, 19 to 20 natin Hanapin babasahin. muna natin. Ha? Ayan, Ezekiel. Ayan, Ezekiel 38. 38, 19 hanggang 20 natin basahin. Ayan, nakikita nyo ha, Biblia yan.
kiniklik natin. 38:19. 19 to 20. Teka, palakihin ko. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Ito. Yeah. For in my jealousy and in the fire of my wrath, I have spoken. Surely in that day there shall be a great earthquake in the land of Israel. Ito sa Israel. Ha? Yan, noon yan. Ayan. So that the fish of the sea, the birds of the heavens, the beasts of the field, all creeping things that creep on the earth, and all men who are on the face of the earth shall shake at my presence. Ha? Ayun, hanggang dyan lang Shall tayo. come Pwede down. na tayo dyan. Sa Mhm. makatwid dyan po, ay ipinahahayag lang ng Diyos na yan pong earthquake na yan, na sa Pilipinas ay magkakasunod-sunod, ay ang sabi, my fury will show in my face. I came to pass to at the same time. Okay, ang sabi ron, and my jealousy and the fire of my wrath, I have spoken. Surely in that day there shall be a great earthquake in the land of Israel. So that the fish, ibig sabihin lahat ng uri ng hayop, pati damay na pinsala, yung pagkain ng tao, ano dahilan? Dahil sa galit ng Panginoon Diyos. Yung sukat ba namang ang Diyos ang lumikha sa atin, tapos ang pupurihin mo yung kapwa mo nilikha? Ang aalay mo ng awit, imbis na ang Diyos doon sa Magaganap pa rin ito pamahala mo. Sabi nga, magaganap pa rin ito sa Israel di ba? Yung mga kaganapan na yan, hindi lang Israel, Nauulit yan. pinagaganapan nung sinasabi ng Diyos Kapag ka meron siyang mga lingkod, no, na naging masasama, naging corrupt, kung ano-anong pinaggagawang kabulastugan, pinakakain ang mga templo ng Diyos ng corrupted na doctrine, no? Sabi ng Diyos, di-destroyin kita Ngayon, yung mga sumasampalataya doon, sumusunod doon, nahahawa tayo lalo na yung mga kaministro natin dati na sabi nga kung ano ang ipaturo sa kanila, yun ang itinuturo, di ba? Totoo yun. Yun namang ating sinasabi niya, kapatid na Jerel, hindi natin salita bumabalik lang tayo sa Old Testament sapagkat walang bagong bagay na nagaganap ngayon. Yung paglindol, yung mga earthquake na yan, yung mga Paralelismo lang natin yan Yung Oo. mga nakaganapan ngayon. Yung ugat na dahilan. Oo. Binabalanan ng Diyos yan. Bakit niya ginawa yan sa Israel? Bakit niya, at ito pa, mangyayari uli actually yung malakas na lindol na yan Actually, yung sinasabi niya, so that the fish of the sea, the birds of the heavens, the beasts of the field, all creeping things that creep on the earth, and all men who are on the face of the earth shall shake. Ayan. Alam niyo, sa Pilipinas, meron ako napanood nung lumindol, nagliparan yung mga ibon. Ibon. Ano yata yun? Pati mga ibon nadamay, natakot yung mga ibon. Di ba? So, ito, yung sinasabi ng Diyos, magkakaroon ng katuparan yan we don't know where, but ito, merong nangyari dito na sinasabi sa Israel, great earthquake na mangyayari. Actually, sa panahon ng Panginoong Yahushua, nung mamatay siya, di ba, lumindol? Lumindol, malakas. Pagkatapos, ito pa, yung pagbabalik niyan, di ba, meron ding mangyayari. Meron. Ito, kasunod, basahin natin, Revelation 16:18. Ayan, basahin natin. Revelations tayo ngayon. Ayan, 16:18. Ito po, suportahan natin ang sinabi ng kapatid na Jeriel, pagbabalik ng Panginoong Yahushua, matinding paglindol pa. O sige, sa 16:18, New King James Version. And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such a mighty and great earthquake as had not occurred since man were on the earth. Ayun. Ayun sa sinasabi po ng revelasyon. Sa Armageddon na yan magkakaroon ng digmaan dyan pagdating ng Kristo mas matinding. Ang sabi nga such a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth. So makatwid, kung mayroong great tribulation na ito hindi pa nangyari kailan paman mula ng lalangin ng mundo, meron pong mighty and great earthquake pagdating ng Kristo bilang ikalawa. Kapatid na Jeriel, sa makatwid, ano lamang ang mensaheng ipinaabot sa atin? Iwanan natin ang korupsyon. Yan. Magbagong buhay ang tao. At sabi ng Biblia, return to God. Hindi na natin babasahin yan.
Hindi sinabing return to a religious organization. No, walang ganun po. Return to God because we sin against God and so we have to return to God. Okay, so some other people claim that for you to be able to return to God, you have to return to our organization. What is the name order of the organization that we have to return to? Church of Christ. Eh paano yung Church of Christ dito sa Amerika, kapatid na dyan? Sa makatwid Yeah. kong pangalan din lang eh. Dito na ako magbalik loob dahil sa ng pagkapangalan din eh. No, sasabi nila may hula. Oo nga, may hula. Pero yung hula na yon na tumutukoy sa inyo ay hindi nyo tinutuloy ang pagbabasa. Kaya ang mga miyembro nyo, bilib na bilib sa inyo na akala nyo kayo ang dadatnan na maliligtas. Bakit? Sapagkat dinadaya nyo miyembro nyo. Paputol-putol ang pagbabasa ninyo. Kaya pakituloy ninyo, Chairman, pakisabihan nyo naman mga ministro nyo na akala ko, nagteksto pa itong si Pasigaw-Sigaw, Brad, nang sabi niya, malalaman natin ang tunay na iglesia kung tunay ang aral, eksakto yung aral, tama ang aral. Walang binabawas, walang idinadagdag. Meron siyang ganong teksto yung si Pogi no? Hindi ko lang makita rito sa ating Facebook na ibig sabihin nila, tumpak lang. Yung tama lang ang ituro. Kung tama lang at alam nyo palang yun lang dapat ituro, ba't ayaw nyo ituloy basahin yung 16? Ha? Na mayroong manggagawang magtataksil sa Panginoon Diyos na ang kanilang pupurihin, hindi na ang Diyos ng Israel, kundi Alam niyo, ang unrighteous kapatid one. Erling, totoo lang sa mga pag-i-interview sa mga programa niyang dati nating mga kasama, no? Pinapaniniwala nilang tao kasi ang tao kapag hindi kayo nagsiyasat, madali kayong madadaya eh. No? Totoo yun. Lalo na meron silang TV station, Yes. di ba? Meron silang network. So, kung ikaw ay tamad sa pagsasaliksi at maniniwala ka sa mga drama, itong mga to sa sarswela na ginagawa nitong mga taong ito, na mga iglesia, abay, madadaya kayo. Kaya kailangan. Ito, pakinggan natin tong isang to Sabi nga dito, tingnan natin. This is the first time I'm actually having a direction in my life. I will continue. What's the primary lesson that caught your attention? Bawal ang rebulto. Hindi pwede yun. Yun nga mismo sa Catholic nga, may mga nakalagay na do not worship images. And then yet we're doing it. And dito ako natuwa po talaga. Before you are part of the Iglesia ni Cristo, iniintindi nyo muna anong pinapasukan mo. Hindi po tulad sa religious organization na yan. Be an innocent child of God, just follow. So you were not forced? Yes po. Ako po, mismo po talaga. I really wanted to learn. And no one influenced me. Pero ito po, I want to share lang po. Yung tatay ko po, pinagpanata po niya na matauhan ako. Na hindi na ako maniniwala sa practices ng religious organization na po yun. Kita nyo yung sinasabi niya, no? Na hindi raw niya naintindihan yung dati. Ngayon, naintindihan niya na, sige nga. Ano naintindihan mo? Sa akin ka magpa-interview. Tingnan natin kung makakasagot ka, sister. Di ba? Bakit? Kasi una, higit sa lahat, hindi mo naintindihan. Ang sabi sa'yo, maliligtas ka. At pag umawit ka na, ako'y ligtas na. Hindi na maliligtas, di ba? Sa doktrina nila, maliligtas ka kapag nasa loob ka ng iglesia. Pag umawit ka na, ako'y ligtas. Ako'y ligtas. Ano sa dalawa? Maliligtas o ligtas ka na? Hindi nyo napupunayan. Kasi hindi naman nag-iisip ang tao. Sabi niya, nag-iisip daw siya. Bago ka pumasok, pag-iisipan mo muna. Ano pinag-isipan mo? Ang sabi ng Panginoong Yahushua, siya ang pintuan. Literal ba yung pintuan na yon na para kang papasok sa isang gusali? Yun ang unang tanong. Di ba? Ang konklusyon ng iglesia dyan, pintuan siya, pumasok ka, mapapaloob ka sa kawan o sa iglesia. Pinagduktong nyo lang Ang totoo, pag pumasok ka, sabi ng Kristo, ako, yung maganda nga yung salin na I am the gate to heaven. Yeah, I am the gate to heaven. Di ba? I am the gate to heaven. Siya ang pintuan patungo sa langit. Sino ba ang nasa langit? Di ba ang Ama? Si Yahuwah? Ang sabi ng Kristo, di ka makakapunta sa Ama maliban kundi sa pamamagitan ko. Or through me. Through me. Paano ba yung pagpasok kay Yahushua? Ang sabi ni Yahushua,
Kung gusto mo na ikaw ay maging alagad ko, ayan, hanapin niyo yung talatang yan, madali naman Mhm. maghanap no? Kung gusto mo na ikay maging alagad ko, itanggi mo sarili mo, pasanin mo ang krus mo, at sumunod ka sa akin. Yon ang pagpasok kay Yahusha. Sumunod ka sa kanya. O sino sinusunod mo? Kaya ang tanong, Di ba? Yan ang tanong. Sino sinusunod mo? Ang Kristo po. Oh, really? Sino ba nagbibiling sa inyo? Pumunta kayo sa rally. Si hindi Yahusha. ang hindi ang Kristo, hindi ang Kristo. Hindi. Di ba? Sino nagbibiling sa inyo na suportahan nyo yung lapastangan sa ina? Yun ang tanong. Ay Yahusha ba yan? At sino ang nagturo sa atin, kasama tayo ron, Noon. na Yan. may talaan sa lupa para matala ka sa langit? Hmm. Si Yun Yahusha ang ba yan? sagutin nyo. Hindi ho, ginagamit ho nila Biblia. Nasa Biblia yan, ang talian ninyo sa lupa, tatalian, ano man talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Pupunahin mo. Ang sabi doon, ano man. Ano man. Ikaw ba'y bagay? Pagka tumutukoy sa tao, sino man. Sino man? Ano man. O di, hindi tao tinutukoy doon. Ang talian ninyo, hindi itala ninyo. Talian. Kaso sa mga isipan natin noon, yung tali at tala pareho. Hindi pareho yan. Basahin nyo sa Amplified yung Mateo 18:18. Ang tinutukoy na band or bind ay yung pag hindi pagpayag. Sa English ang nakasulat doon whatever you bind, tapos merong close parenthesis, open parenthesis, saka close parenthesis, whatever you forbid, declare unlawful on earth. Di ba? Yun ang sinasabi doon So Mhm. ang bind is what you forbid and what you declare unlawful on earth. Ano ba pinag-uusapan dyan? Hindi ho talaan. Ang pinag-uusapan dyan sa talatang yan, pag binasa nyo sa bandang itaas, sa 5, abay, yan yung Sa pag-aayos ng 15, yan. problema sa mga magkakapatid na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi talaan, pero pinilipit. Tali, ginawang tala. Ayan. Yung whatever, ginawang whomever. Ayan. Tapos yun ang pinakain sa atin. At ang konklusyon, kaya kapag tayo'y tinala sa talaan ng iglesia, matatala tayo sa aklat ng buhay sa langit. Pag tayo'y kinalag o itiniwalag, brother, yung pagkakalag, hindi pagtitiwalag ang tinutukoy doon. Basahin nyo uli sa Amplified. Ang pagkakalag, ang ibig sabihin, permit kung ano ang pinahintulot mo. Na lawful sa lupa, yung dapat na pinahintulot na rin sa langit. Yun ang sinasabi diyan. So, iba yung mensahe na ipinakain sa atin na doon tayo natalian, yun ang itinali sa atin, mali ang pagkakaunawa natin. Kaya itong nagmembro ito, convert story. Mhm. Bago ka magkwento ng istorya at influensyahan mo, influencer ka rin di ba? Mhm. Pinag-aralan na nga natin Alam nyo, si Satanas hindi lamang religious leader ang ginagamit niya para maging false prophet. Iba na rin ang Pati term. mga influencer. Iba na yung termino ni Satanas. Laos na yung false prophet sa kanya So ano ginagamit niya? Influencer, convert story, etc. ang story. Influencer. Ngayon, naakit ka. Nga no. Okay yung maakit ka. Kung, tignan ko nga ang sinasabi ng Biblia, dapat pinag-aralan mo muna. Pinag-aralan mo muna. Tapos, anong tawag mo dun sa leader nyo? Tagapamahalang pangkalahatan. Basahin mo, Mateo 28:18. Ano nakasulat doon? Mateo 28:18. Malinaw. Lumapit si Yahusha o ang Kristo sa mga alagad niya. Si Jesus lumapit sa mga alagad niya. At ano sinabi? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay sa akin. Sino pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Ang Kristo. Hindi yan pinuno nyo na tinatawag nyong tagapamahalang pangkalahatan. Kung ikaw ay tagapamahalang pangkalahatan, ito tanong, kailan binigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan? Sige nga, pakisagot yan. Pakibasa mo sa Biblia na ikaw ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Naku, mahirap sagutin yan, kapatid na Erning.
Wala sa Biblia na ikaw pinagbigyan yan eh, di ba? Pero meron ka mababasa si Jesus o si Yahweh. Ang sagot ng iba diyan, kung pakikinggan natin, na naginip daw sila, kaya Mm. nangaral nung magising. Siya, Mhm. baka kulang lang sa Kulang sa ligo. ligo palagay ko. Anyway, ganito po yan. Itong mga relihiyon na ito, hindi lang pala yung mga taong nasa gobyerno ang naging korap, pero Yeah. itong taong nasa relihiyon, may tungkulin sa gobyerno eh. Batay sa Roma, iniligay din ng Diyos ang gobyerno para tayo pamahalaan, Yes. kapatid na Jeriel, para magbigay ng parusa sa mga manggagawa ng masama at ganti sa gumagawa ng mabuti. Pasakop. Ang ginagawa po nila, magrarally sila para sa ano, para guluhin ang gobyerno, destabilization ang tawag diyan, para Yeah. pagpapaghinain ang takbo ng pamahalaan at guluhin at Mhm. para mailagay yung kanilang manok, kapatid Yeah. na Jeriel. O di ba? Mhm. Kumusta naman ang Philippine Ah, Constitution na yun ay mahal ito mga to. 1987 yata, no? Na Mhm. ang separation of church and state is inviolable. Hindi mo Yeah. pwedeng labagin yun, hindi mo pwedeng sirain yun eh. Kaya kung ikay relihiyon, asikasuhin mo yung mga miyembro mo. Ang politiko, may tungkulin sila. Sayaan mo sa kanila yon, di ba? Ito Kailangan lang yun. po, Totoo. kailangan po hayaan nating makabuelo yung government. At saka yung change, hindi naman instant change eh. Hindi naman kaagad-agad na nagkakaroon ng instant change sa gusto nilang pagbabago, kapatid na Jeriel. Yeah, mukhang umurong na nga eh. Siguro nakahalata. Teka na, baka medyo ano tayo, mabuti naman kung umurong na kayo. Pero hindi, umurong lang yata doon sa isang lugar, pupunta doon sa kabilang lugar. Na, alam nyo, Baka, ang trabaho po ng mga religious leader, binanggit na ng Biblia yan kung anong dapat na maging trabaho ng mga religious leader. yan, sa unang Ah, Pedro. ito trabaho ng mga religious leader. Unahin muna natin yung ano, yung sinasabi ng Biblia dito sa Mark 16:15 muna tayo, no? O, sige. Dito tayo sa Mark 16:15. Ayan, dito ito trabaho ng mga religious leader o ng mga tagasunod ng Kristo. Ito. O ito sa 16:15. Ayan na po. Bigyan natin ng ano. O ayan. Ano nakasulat? And he said to them, "Go into all the world." Ayun. Sige, punta kayo sa buong mundo. Saan man yan? Di ba? Preach the gospel to every creature. O, punta kayo sa Luneta. O sige, punta kayo dun sa saan mo nyo man gustong punta. Eh ano gagawin nyo? Hindi Preach the magalit. gospel. Preach. Yeah. Ayan, preach the gospel. Yan ang tungkulin ng mga religious organization. O, eto ngayon. Eto ngayon. Ano ang itinuturo o sinasabi ng Biblia tungkol sa mga leader at hindi lang leader kundi lahat ng mamamayan. Ano po? Lahat ng mamamayan ng anumang bansa. O tingnan niyo to ha. Sa unang Pedro tayo pumunta. Yeah. First Peter. Ito sinasabi. Ito po, pwede niyo rin basahin, di ba? Basahin niyo rin. Kasi mabuti rin yung kayo mismo hinahanap niyo. Dito tayo sa First Peter. Sa 2:13 to 14. Mm-mm. Ito sinasabi. O ayan. 2:13 to 14 muna tayo. Ayan. O, i-highlight ko na. Hindi ko naman palaki dahil sa Yeah. hindi ko makakasya doon sa screen. Ayan. Yeah. Submit yourselves to the authority of every human institution for the sake of the Lord, to honor His name. Ayan, ano? Whether it is to a king as one in a position of power. Yung king, katumbas niya presidente ngayon. Presidente. Nasa posisyon ng nasa power 'yan. Mhm. Inilagay ng tao 'yan, ibinoto ng tao 'yan kaya nanalo 'yan eh. 'Di ba? Mhm. Or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong and to praise and encourage those who do right. Ayan. For it is the will of God that by doing right, you may silence or muzzle or gag the culpable ignorance and irresponsible criticism of foolish people. Ayan eh, kasi meron talaga mga nagkikritis na mga sabi nga, mga tangang tao, mga foolish people, meron sariling agenda eh. Di ba? Hindi Mhm. na sunod yung gusto nila eh. Eh, pabayaan mo muna, di ba? Ngayon, kung meron kang reklamo diyan sa inyong leader, yung inyong, sabi nga yung inyong pinuno ng bansa o presidente ng inyong bansa, Presidente. o
gobernador ng inyong probinsya, kung meron kayong ah, tutol o meron kayong sinasabing irresponsible yung mga yan, hindi yung rally-rally na habang doon pa sa opisina, pabababain nyo. Ang dapat nyo gawin, hintayin nyo yung susunod na eleksyon. O hindi, wag Oo, nyo to. Di huwag ba? niyong iboto. Yeah. Boto. Bakit? Kasi ang virtue ng mga tunay na kayahusya ito pakinggan nyo ha, ang virtue ng nakayahusya talaga. Sa Mhm. Efeso 4:2, Ah, Ephesians 4:2, basahin natin yan. Kasi mabuti po yung, nagbabasa tayo, ano bang nakasulat? yeah. 4:2 ng Ephesians. Ayan Sa 2. Ayun. With all humility, forsaking self-righteousness, nagiging self-righteous tayo. Di, mali yan. Yung taong yan, corrupt yan. Ikaw. Di ba? Ito, hindi. Hindi, pareho lang yan tuloy natin. And gentleness. Maintaining self-control. Yan ang number 1 sa mga tunay na tagasunod ng Kristo. May self-control ka ba? With patience. Ayan. Bearing with one another in unselfish love. Yan ang katangian ng mga tagasunod ng Kristo, lalo na yung nangangaral. Patient ka ba? At di ka maghintay ng 2028 para kung ayaw mo dyan, wag nyong Huwag iboto dyan. iboto. Mm. Di ba? Totoo, maaalis na rin yan Dahil hindi na siya pwedeng kumandidato May ipapalit. Sino ba ang pinalit sino ba naging presidente na hindi nyo tinutulan o walang tumutol? Oh, Lahat naman meron eh. at naman Ito, meron Kaya oposisyon. tayo na mga leader ng reliyon, hindi natin papilyan. Pabayaan natin sa kanila yan. Kaya nga tayo, sabi nga separated from state Di ba? Yeah. Yung batas na gagawin natin, dun lang. Yung tuntunin gusto mong gawin, para dyan lang sa pananampalataya mo, sa religion mo. Pero hindi pwede yung pambuong, gagamitin mo yung pananampalataya ng ibang tao para ipababain mo o meron kang isusulong na anumang agenda na pang politika. Ayan lang yan. Kaya, kaya yung ginawa nila na gumawa ng circular para sa buong Pilipinas. Ay Baka nako. nananaginip yun, akala niya sakop niya buong Pilipinas eh. Hindi Dapat, di ba tawag na nga nila sa kanya world leader. Ano world leader? paano naging world leader yun? Hindi ka world kung yung ang papa hindi pa world leader Leader Yeah, ng Catholic Church. Nasa iba't ibang bansa. Pero may mga bansa na wala namang Katoliko. Punta ka doon sa tawag dito. North Yan, Korea. North Korea. Wala namang Katoliko doon di ba? So, ibig sabihin, ang religious organizations, tayong mga nagtuturo ng spirituality sa tao, ipuwera natin yung pakikialam sa politika. Di tayo kasali doon. Nakasulat sa Biblia, may tungkulin ka, preach the gospel. Go into all the world. Gusto mo sa luneta? Go there. Preach the gospel. Di ba? Gusto mo sa kapilya mo, yung tinatawag mong templo, bagamat sabi ng Diyos, di ako tumatahan dyan. Diyan ka magturo. Ituro mo yung ebanghelyo. Pero anong ebanghelyo ituturo mo? Yung tunay. Ha? Pinipilipit mo, brother Isipin mo, yung tali, ginawa mong tala. Paano yan? Natakot tuloy yung mga tao. Ayaw mahiwalay, ayaw mabura yung kanilang pangalan doon sa Talaan. talaan mo. Kasi Takot pag sa nabura talaan. daw, wala na sila sa langit. Anak ko. Hindi na naisip ng mga, maging tayo noon, hindi na natin naarap yun at naisip, na gaano kalaking kapangyarihan meron yung taga-sentral na kalihim, kung sino man yung nagtatala, ang tindi pala ng kapangyarihan noon. Oh yeah. Diba? Grabe Pag binura niya, buburahin din ng Diyos. Pag Isa. itinala niya, itatala rin ng Diyos. Yun ang interpretasyon nila Kaya yung isang manggagawa na pumunta rito dito sa bahay namin, na naghatid ng panalangin sa asawa ko may sakit. Tinanong ko lang naman Sabi ko sa kanya, ay yung bang talaan na yan, sino nagtatala para matala ang pangalan natin sa langit? Di ba taka ko tao? Pwede ba ako magkamali yun? Sabi niya, pwede ho. Pero nung pag nagtatala siya, hindi ho siya nagkakamali. Ako, anong klase yan? Hindi nagkakamali. Ha? Ako, sino inaalis nila? Yung mga, ayaw nang mabuhay sa kalooban ng Diyos. Yung bang nagtatanong tungkol sa ebanghelyo, na miyembro nyo, dapat ba nyo alisin sa talaan nyo yon o dapat nyo sagutin yun?
Sinabi ko sa kanya yung nakasulat doon sa Pedro, lagi kayong nakahandang sumagot sa mga tanong tungkol sa inyong pag-asa. Tayo nagtanong lang, minasama pa tayo eh. O Di ito ba? lang yan eh. Ito lang yan eh. Pag nagtatala, hindi nagkakamali. Yan ang Ah, sinasabi niya kaya manggagawa. sabi nila, Ako niyan, sabi nga, yung manggagawang yan. Gusto mo ba sabihin natin yung pangalan niya para hindi na ordinahan yan? Nakakatakot ordinahan yan. Isipin mo sagot ah, yan. Di ba? O ito, sabi nga, hindi nagkakamali pag nagtatala. O ikaw, pag nagte-texto ka, nagkakamali ka, hindi. O sige, siguradong nagkakamali yan. ano katunayan? Eh, minsan may call up ka eh. Meron ka nga yung ano ba yun, R11. Pagka Ah, ini-report ka ng Pangulo Diaco nung kasama mo, sigurado suspendido ka. O, di ba? mm, O, katunayan, kahit nagte-texto ka, pwede ka magkamali. Kahit tumutupad ka ng tungkulin mo, pwede ka magkamali. Kami rito, mm. pwede ba kami magkamali? Aba, oo. Pwede rin. Eh, ang Kristo nga, naghamon eh. Anong sabi ng Panginoong Yahusha? Alam nyo, magkapatid na Erning eh. Maganda yung talatang yun eh, di ba? Ang sabi ni Yahusha eh. Ano daw? Ha? Ano yung sinabi niya? Tungkol sa pagkakamali. Sabi niya, kung ako ay nagkakamali, patunayan nyo. Yeah. Sa Juan yata yun, 18:23 eh, no? Tignan natin, hanapin natin yan, ano? Hanapin natin yan. Sabi ng Kristo, if I said something wrong, di ba yun ang sinasabi niya, no? Ito na, sa 18:23 ng New International Version Ayan, ito. Ano po yan sa sa anong John. talaan? Ha? John John. 18:23. Ano po? John 18, 1, Eight, 18:23. ayan, 1823. Eh sabi nga, alam nyo, magbasa tayo ng Biblia, tingnan nyo sinasabi dito, ha? Sa 23, ayan o. Jesus replied, if I have said anything wrong, make formal statement about the wrong. Ayan. Yeah. Yan yung sinasabi na, prove us wrong. Di ba? Oh, sige nga, i-prove ninyong wrong yung sinabi namin, yung tanong namin sa inyo. Ay, ikaw ba pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Prove us wrong. Oh, sige. Di ba? Yan ang hamon. Pero hindi tayo magkaaway. Di ba? Hindi tayo Hindi, nag-aaway hindi. dito. We are just exhuming. Sabi nga, we are delving or diving into the truth. Ano ba talaga yung tama na pananampalataya? Ano ba yung nakasulat sa Biblia? Kasi maraming nagsasabi, katulad niyan, yung sagot ng manggagawa sa iyo, brother. Eh, palusot lang na sagot yun eh. Katwiran niya lang yun eh. Di ba? Pero pag pinagtatanong mo na siya, hindi niya masasagot ng tama eh. Bakit ka mo? Eh, policy yung mga sagot niya eh. Wala namang kabuluhan niya sa nagpapalusot lang. O isipin mo, ako ba maniniwala sa iyo na kapag tumutupad ang sino mang manggagawa o sino mang ano, pag nagtumutupad eh, tama ang hindi siya nagkakamali? Saan mo mababasa yun? Oh, ano katunayan? Sino ba nagturo ng Mateo 18:18? Sino ang gumawa ng leksyon na yon? Sige, na yun daw ay talaan sa lupa para matala sa langit. Hindi ba si EGM? Oh, Yeah. siya yung gumawa ng pandoktrina na yun eh. At ipinagpatuloy nung kanyang anak at ipagpapatuloy din nung kanyang apo. O di ba? Yan ang gagawin eh. Ang tanong, tama ba yung itinuro? O, yung bang tali eh talagang tala? Talaan ba talaga ang sinasabi doon? Naku, eh pag pinag-usapan natin ng masinsinan yan, makikita ninyo na hindi talaan talaga yon. Walang talaan na sinasabi ang Biblia. O, naghanap ng talata, pinilipit yung talata, ipinakain sa tao. So anong klaseng doktrina? Corrupted Doctrine. doctrine. And what Eh, happened to the temples of God? It got ruined, na-destroy yung mga isipan natin. Nung ma-destroy yung isipan natin, sabi ng Diyos, you destroy my temple, I will destroy you. Ayun, sira ang nangyari. Kaya Nagkagulo. sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang mga pagbaha, nadadamay yung mga tao na walang Yeah, kamalay-malay. Bakit? yeah. Inaasahan ka ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya ng tama eh. Ang Mhm. ginawa mo, inakit mo yung mga tao sa doktrinang twisted o distorted. Kaya ang sabi doon sa unang Korinto 3:17, Yeah. 16:17, you destroy my temple, I will destroy the destroyer. Paano Yeah. nandi-destroy ang templo o tayo? Ito, tayo ang templo ngayon, hindi yung gusali. Tayo ang templo.
sa pamamagitan ng pagtuturo ng false doctrine. Pero ito yan, Alam mo, kapatid na Jeriel, yes. bago ka magsalita, no? Ang kalimitan diyan, ganito yan, ang tatanong dito. O, kayo ba dumadami? Sabi sa akin. Kami rito parami ng parami. Ganun. Okay. So, ang batayan mo, dami. Kaya katotoo. Ganun. Ito naman ang sagot ko. Basahin mo ka ako sa Exodo 23:2. Ito nakasulat eh. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama. Marami kayo kanyo sa bilang? Oo. Kaya kami totoo. Ganun. Yung pagsunod sa aral na masama, yung ba ay sa tingin mo tama sa harap ng Diyos yun? Hindi. Kaya nga mali eh. Maling doktrina, corrupted doctrine eh. Galit ang Diyos dun eh. Bakit? Sapagkat ang nasusunod, hindi yung gusto ng Diyos, kundi yung gusto ng leader ninyo. Kaya ang pagbaha, lindol, tuloy-tuloy yan. Maliban na lang kung sila magbagong buhay. Alam mo, kapatid na Erning, yung mga ministro nila dyan, kapag sumagot yan, iwas pusoy. Totoo yun. Iwas Puro pusoy iwas. lang yan. Pag sinabi mo yan, kayo ba dumadami? Babalat sila no? Akala nila nakalamang sila ron eh. Para bang, check! Ayun, para kung sa naglalaro ng chess eh. Check! Yeah. Parang chinek kanila. Kayo ba dumadami? Pag sagot natin, ito nakasulat eh. Pag binasa mo yung ngayon, no? Yung kasusunod sa marami, aba! Sabi nga, tapos pag binasa mo pa, ang nadaya ni Satanas, madadaya ni Satanas, kasindami ng buhangin sa dagat. At hindi kami yan. Alam ko, marami kayo. Iwas pusoy. Iwas pusoy. Kaya sabi nga, yung mga talatang binabasa nyo, mga kasama namin dating ministro, hindi nyo naman naintindihan yan eh. Pareho kami, ni kapatid na Erning. Nung hindi pa kami nagbabasa at pinagbabasa lang sa amin yung mga talatang gustong ipaturo ng pamilya, no? Yun lang ang tinuturo natin. At kung may makita kang mali, hindi mo matanong. Samantalang ang ating Panginoong Yahushua, ano sabi niya? Kung meron ka kung nasabing mali, sabihin nyo kung ano yung mali. Diyan, pag sinabi mong mali siya, bukas lagot ka. Di ba? Tapos ka na. Di ba? Yan ang mga ministro dyan. Kaya, hindi nyo ma-question na mali yung itinuturo. Totoo yan o hindi? Ba't namin nasasabi? Experience po natin eh. Alam nyo, ito pa isang kapaimbabawan. Pa isang salita ng ipokrituhan. Di ba? Yeah, Kung tayo papakinggan. Pakinggan natin ito ha. Sige. Namatay po nilang kamag-anak, pagpapamisa, at iba pa, wala na pong anumang magagawa yon para dun sa kanilang mga kamag-anak na namatay. Ngayon, ano pa po ang nawawala po sa patay? Bukod po doon, wala nang pag-asa. Anya sa Biblia, nawala na po pati yung kanilang pag-ibig, pati yung kanilang pagkapuot at pagkainggit. Ang patay po ay wala nang pakiramdam, wala nang kamalayan, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ito po ang dahilan. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa tinatawag na undas o Todos los Santos at Halloween at mga katulad po na pagdiriwang ng ibang relihiyon. At hindi lang po yung mga okasyon na yon, kapatid na Glenn, kundi yung mga gawa na may kinalaman sa mga yon, mga kaibigan, hindi po natin dapat gawin sapagkat labag Ayan, sinasabi tuloy natin. Po sa aral ng Biblia. Ayun, labag daw sa aral ng Biblia. Yung mga may kinalaman doon sa mga gawain na yan. Ano ba pinag-uusapan nitong dalawang ministro na ito ng iglesia? Hindi ko nakilala itong mga mukhang ito. Siguro nung tayo'y nawala na doon, ito yung mga bagong sulpot. Mga bagong sulpot yan. Mga bagong sibol. Mga ministro. Bagong sibol. Pero mga bagong biktima. Okay. Ito yan, kapatid Erning. Alam mo yung mga ministrong yan, isang paaralan ng pinagdaanan, katulad natin. No? Paglabas niya doon sa paaralan sardinas yan, Brad, walang uto. Walang ulo. Bakit ka mo? Hindi naman magsasalita yan eh. Nang hindi galing doon sa kanilang pinuno. Yeah. Diba? Yun lang ang pinakaulo nila eh. Ayan, sinasabi nila, yan daw mga Halloween. Sige, ang malas nyo kasi tuwing Halloween, nagsa-celebrate kayo ng birthday. Yun na nga. Number 1 Halloween. Halloween na. Diba? Celebrate kayo ng birthday, Halloween pa tumapat. Ang dami-dami magiging birthday, naging Halloween pa birthday niyang pinuno nyo. Diba? Ito pa isa. Kami nagtatawa lang para maging masaya naman tayo. No? Huwag natin masyado seryosohin tong usapan. Medyo seryoso yung topic, pero medyo mayroong konting, sabi nga ano tawag dyan, hindi naman katatawanan, kundi ang tawag dyan, humor. Humor lang. Sabi nila, hindi niya kami nakikisa, kaya ang Iglesia ni Cristo, hindi nakikisa dyan sa Halloween, sa undas o sa mga patay, at anumang mga bagay na may kinalaman dyan. Totoo ba yun? Hindi totoo yan eh. Bakit? Paano?
O hindi nyo ba nililinis yung mausoleo ni EGM? Sige nga. Eh yung Oh, mga Pilipino pupunta doon sa sementeryo, nililinis, dinadamuhan, pinipinturahan yung mga oh, nicho, di ba? Para maging malinis ulit sa loob ng isang yeah. taon, malinis na naman. Wala namang sinasabi ang Biblia na bawal mong alalahanin. Di ba? Hindi bawal yun. Walang Oo, masama rong actually, alalahanin. nakasunod pa nga yun Ano sabi doon? Alalahanin nyo. Di ba? Ang- Alalahanin. Ayan. Alalahanin. Pinahanap ko Ninyo ang ang mga namuno sa inyo di ba? Ito, 7. Oh, 13:7 ng Ebreo, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang ayan. Oh, nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. oh. Ay, ito, tanong. Yung bang tatay mo, hindi ba nagsalita ng salita ng Diyos sa'yo? Ba't di mo aalalahanin? Di ba? So, walang masamang alalahanin. No, nilinis mo yung nicho niya. At Oh, alam niyo, kapatid na Erning, yung patay, sabi ng Biblia, walang kinalaman sa ginagawa mo. Kaya maglinis ka man ng nicho, walang pakialam yung patay na tatay mo. totoo yun. Pero ikaw, pwede mo siyang alalahanin. Yeah. Paano ka niya Dumikit tinuruan? Ang isa sa pag-aalaala, di yung, wag mo nga lang kausapin. Nakikipag-usap ka sa patay. Kinakausap mo yung patay. Naku, maling-mali ka na ron. Pero inaalaala mo kung paano siya nabuhay. Kung ano ang Yeah. ginawa niya na dapat mong sundin. O kung ano ang ginawa niya na hindi mo dapat pamarisan. Di ba? So, alam mo, eto lang yan Hindi ba natin inaalaala si kapatid na Felix Manalo tuwing Mayo Gis? Kapaimbabawan yan. Tuwing Enero 2. Tuwing 31 ng August, din yun lang pinagsasasabi. Pero kamatayan, di ba dati nung nasa iglesia tayo dyan, yung magkakasama pa tayo. Ano yung May 12? Di ba? O April ba yun? April 12 o May 12? April 12. kamatayan. May 10. Di ba? April 12 tsaka May 10. Di ba inaalala yun? Ang totoo, meron pa mga special na leksyon para alalahanin sila. Yun, totoo yun. Di ba? Tapos meron pang kahit ngayon, 'di ba pagka 31, buhay pa inaalala nyo na. Pati yung birthday, inaalala nyo. Tapos pero sabi nga, yung birthday ng Kristo hindi natin alam. Bakit kayo? Bago pa mag birthday yung pinuno nyo, bumabati na kayo. 'Di ba Bago pang Halloween. Yeah. Happy Halloween dapat binati niyo diyan ngayon, ito pa. 'Di ba yung sabi nga, hindi naman natin kasi alam kung kailan pinanganak ang Kristo tama yun. Ba't inaalala mo rin yung kamatayan? Hindi mo rin naman alam kung kailan namatay. Yun na. Pambira naman itong mga... Kasi nga puna kayo ng puna sa ibang relihiyon. May puna rin sa inyo. Ha? May puna rin, at saka ang puna sa inyo, yung Mateo 18:18, doctrinal yung Brad. Pinilipit ninyo. Pinapaniwala niyo tao sa hindi eksistidong doktrina. Tama. At saka kung hindi kayo naniniwala sa Christmas, ba't kayo tumatanggap ng Christmas bonus? Ayan pa, isang talong, di ba? Bakit nakikisa kayo dyan sa Christmas bonus? At ilan sa inyo ang dumadalo sa Christmas party? Ayun. Totoo yun. Puro Sige. kapaimbabawan Alam mo, nung araw, yung lola ko na asawa ng ministro, inulat kasi meron siyang Christmas light. Okay. Doon sa apartment ng iglesia. Okay. Nakakatuwa yung lola ko So yan, meron siya Christmas light. Ngayon, may nag-uulat. Pinapuntahan ngayon ni EGM. Sinabi ko, sige, kausapin nyo. Sabi, Haliling, bakit daw kayo yung nagsiselebrate ng Christmas? Meron daw kayo Christmas light. Ikaw lang naman anyang marumi ang isip Bakit tinatawag mo kasing Christmas light? Ang tawag ko dyan, colorful lights. Gusto ko yung colorful tinawag mong Christmas. Komo ba iba-iba kulay? Christmas light na? Nakita mo ba to nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo? Ba't ngayon ka pupunta Disyembre? Tapos pagbibintangan mo ko nagsa-celebrate ako Christmas. Siya naipit. Siya naipit. Nakakatuwa, di ba? Yan yung mga... Tapos ito pa Ako lumaki ko dyan, pinanganak akong iglesia, kapatid na Erning. Nung lumalaki ko, natatandaan ko, maraming mga miyembro at pati na yung mga magulang ko, dinadala kami doon sa COD, sa Cubao. Manonood kami nung yung mga
yung Christmas, ano, yung Christmas decoration, ang Decoration. gumagalaw na animation. Yeah. O, nandun tayo. Di ba? Tapos Tuwang-tuwa. tuwa ka sa parol. Pagkatapos, ito nung ako nakadistino na dyan sa Capitol, Oo. pagka meron silang tinatawag na, na New Year na pagkanta sa mga bahay-bahay, Mhm. kinakantahan, ng Happy New Year. Ang tawag nila doon, harana. Caroling yun eh. Hindi nyo lang nagawa noong December 25. Alam mo, Caroling ang tawag doon. nakakatuwa eh. Kasi nga, we condemn others, but we are not looking at ourselves. Di ba? Correct. Yeah. Yan eh. Sasabihin nyo, yung mga nadya sa sementeryo, ba't anya padalaw-dalaw ba kayo? Wala nang kinalaman nyo. Wala na rin kinalaman si kapatid na Felix Manalo Saan ba siya nakalibing? Di ba doon sa F. Manalo? Mm. Nung ako'y bata, brother, pag darating na yung merong tinatawag na parang birthday ni KRD at saka yung Mm. birthday ni FYM, yun ang natatandaan ko. Binubuksan yung mausoleo na yun para mga kapatid iikot dun eh. Yeah. Makikita mo. Dadalo. Pero Iikot yun, nililinis lagi yun. Parating Mhm. malinis yun. Tsaka yung trust na pangalan Felix Y. Manalo, laging Makintab. nililinis yun. Bakit kailangan mo palinisin? Kung hindi mo na dapat na alalahanin yung patay na nandiyan sa loob ng nicho na yan. Ka-ipokrituhan yung pinaggagawa natin eh. Pagdating doon sa pamilya nila, pwede mong gawin yon. May mausoleo, linisin mo yung mausoleo, ayusin mo. Di ba? Pero pagdating sa pamilya mo, bawal Hindi yan. pwede. Labag sa Wow. kalooban ng Diyos yan. Isipin mo Yan. Kami po, hindi namin kayo sinasabihan ng ganito para umalis kayo dyan sa iglesia nyo. Kung gusto nyo dyan, dyan kayo. Hindi namin sinasabing kung nandyan kayo, ligtas kayo. Kung nandyan kayo, hindi kayo ligtas. No. Ang kaligtasan, isa lang nakakaalam. Ang Diyos lang. Kung sino ang maliligtas. Ngayon, gusto ng Diyos, yun ang nakasulat sa Biblia, ang lahat ay ano po, kapatid na Erning? Maligtas. Maligtas. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Kaya nga, hindi isang beses lang ang gagawing paghuhukom. Merong pagkakasunod-sunod na pinag-isa na lang ng iglesia eh. Ang Mhm. una na order, rapture, unang pagkabuhay. Ang Yun. Kristo, pababalik sa mundo. Kukunin niya lang sa alapaap yung kanya. Tama. Kalawa, pagbalik niya rito, yung mga pinutulan ng ulo, bubuhayin para mag-reign na kasama niya. Yung panahon ng Yung tribulation. meron namang mga buhay na dinatnan, na yun naman ay idideklara niyang kambing or tupa. Ayan. Pagkatapos, magtatayo siya ng 1,000 taong kaharian para ipakilala ang Diyos at kung paanong tamang pagsunod sa Diyos. Pero after 1,000 years, pakakawalan si Satanas, makapandadaya pa ng kasindami ng buhangin sa dagat at kukubkubin yung kampamento ng mga banal at bababa ang apoy, malilipo lang lahat. So patay lahat. Pagkatapos, muling mabubuhay ang lahat ng mga patay. Haharap kanino? Sa hukuman ng Diyos. Na yun naman ang pinaling paghukom. Na ang maghuhukom, ang Diyos. Great White Throne. Tama. The Great White Throne. So, ang Diyos gusto niya maligtas lahat. Pero sa iglesia, pag hindi ka member dito, hindi ka ligtas, masakit kayong magsalita. Una, wala naman sa katotohanan yan. At ikalawa, sasabihin nyo, kailan ka maliligtas? Araw ng paghuhukom. Kailan yung paghuhukom? Sa ikalawang pagparito ng Kristo. Paghuhukom ng Kristo yun. Pero yung paghuhukom ng Diyos, after 1,000 years pa. O ano pa tinuro sa atin? Ang sabi ng kapatid na Eranio Manalo nung buhay pa, maghahari tayo sa loob ng bayang banal. Nako. Hindi ho tayo pwede maghari doon. Kung buhay si EGM ngayon, talagang sasabihin ko sa kanya. Ngayon, sinasabi natin, ang hari ho doon yung ama ng Panginoong Yahusha. Yeah. Ang Diyos si Yahuwah. Hindi pwedeng maghari doon si Yahusha. Doon siya susuko. Kasama nung mga ipinasuko sa kanyang paanan. Para ang Diyos maging lahat sa lahat. So ang Kristo, maghuhukom, pagbalik niya sa lupa, ayon dun sa Tadeo, maliwanag dun sa Judas, Tadeo, magbabalik ang Panginoon upang isagawa ang paghuhukom, di ba? Sa lahat, kasama ang laksa-laksang mga banal. Sabi nga, to judge and convict. Magko-convict lang siya, hindi siya magpapunish.
Ang punishment after 1,000 years pa. Yes. Pero O, saan tayo maghahari? Sa langit ba? Aba, hindi. aba, Dito sa hindi. lupa. Ito sa 5 Gs ng Apokalipsis. Ang sabi rito, at sila'y iyong ginawang kaharian at Mhm. mga saserdote sa aming Diyos. At Mhm. sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Kaya Ayan, dito po ang paghahari sa ibabaw ng lupa. exactly. Sa Yan ang panahon na kung tawagin natin ay millennial reign ng ating yan, Panginoong yan, Yahweh. 1,000 taon. Alam nyo, kapatid na Erning, hindi tinuro yan. Yung mga ministros ng iglesia, 100% di nyo alam yan. Pero putak kayo ng putak sa mga tao na sasabihin nyo parang ang gagaling nyo sa Biblia. Mhm. Pero actually, maraming kulang. Bakit? Controlled information ang Control. ginawa sa atin. Controlled lang yan. Controlled information yan. You don't know. At kung meron kang alam, wala kang sasabihin kundi pang uuto. Kaya kita mo yung isang ministro dati nating kasamang kabasketball ko pa. Ano sabi? Oh, Ang sabi niya ng Biblia, sa pamilya lang manggagaling ang leader ng reliyon. no. Nang uuto pa. Kahit na manguto ka, papalaos ka na, brother. Di ba? You're gone. Sabi nga. Di ba? Nangunguto na para Yan ang mabiyayaan. nakakalungkot eh. Kaya ako dyan sa mga ministro ng iglesia, hindi tayo magkakaaway. Actually, mahal namin kayo. Kahit na yung pinuno nyo, ah, kapatid na EBM, no? Mahal ka namin, kaya kami nagsasalita. Maraming doktrina kapuna-puna, which is madaling i-explain ng Biblia. Oh, balik tayo, Mateo 18:18, pinagpipilitan ng iglesia, talaan daw yun sa lupa para matala sa langit. No, it's not. At yung iyong titulo, tagapamahalang pangkalahatan ka, you were not given all the authority. Tanda mo yan, hindi sa iyo binigay ang lahat ng kapamahalaan, kaya hindi ka pwedeng maging tagapamahalang pangkalahatan. At yung sinuturol ninyo si Apostol Santiago, makinig kayo doon sa aming leksyon, magtuturo si Apostol Santiago sa aming pagsamba. Oh, siya yung may masasabi siya. At yung mga sinabi ni Apostol Pablo, Apostol Santiago, ano ang pakikinabangan doon ng mga tagasunod ng Kristo sa kasalukuyan? Si Apostol Santiago, hindi kailan pa man inihalal ng mga apostol o inihalal ng Kristo para maging kahalili niya. Wala nun. Nakabasa lang kayo na sinabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Kaya kita mo kung magsalita yung taga-pamahalang pangkalahatan, makinig kayo sa pamala, makinig. Ano man ang sabihin ng pamala, kay pula yan, kahit puti pa yan, pula na yan. O isipin mo yan? Hindi ba yan hindi mo na ginagamit ang kokote mo? Lalo na yung nagpunta doon sa Italia na nagsalita niyan. Nagtaas pa ng kamay yung mga ministro manggagawa. Mabuti na lang ako, hindi ako nagtaas ng kamay dyan. Hindi mo nakita no? Ako nagtaas ng kamay. Bakit ka mo? Mali yung sinasabi mo na kapag ka pula, ang sinabi ng pamamahala, kahit puti, magiging pula. Sabi, kapanatikuhan yan. Kulto. Oo. Ang kulto yan. Hindi nyo kayang sagutin. Kaya kami dito sa programang ito, kapatid na Erning at yung iba pa naming mga kasama, wala ngayon si kapatid na Henry at siya ngayon ay busy sa ibang bagay na meron muna siyang kailangan asikasuhin. Ano? Kaya mahalaga na magtanungan tayo, magkonsultahan tayo, kapatid na Erning. Di ba? Alamin natin ano ba nasulat sa Biblia. Huwag kayong gullible, mga kaibigan. Kaya ibig lang sabihin po, ano ang masasabi ng Biblia sa mga nangyayari ngayon sa mundo, partikular sa Pilipinas? Isa lang po, korupsyon, transgression, distorted na aral, yung dinadaya ang mga miyembro. Yan ang ugat na dahilan. Kaya ang iba nadadamay. Umaasa kami na itong ating pinagsilbi sa kanila, mga salita ng Diyos na ating pinagsaluhan, ay nagsilbing tanglaw ito. At huwag kayo maging panatiko. Minsan lang tayong mabuhay, pagpatay na tayo, wala na tayong magagawang pagbabago. Ngayon ang panahong ukol, sabi sa 1 Corinto 6:2, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahon para tayo magbalik loob sa Panginoon Diyos. Sa Diyos tayo babalik, hindi tayo babalik sa anumang religious organization sapagkat ang itinatag ng Kristo, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan ang Greek word na sinasabi ng Kristo, iglesia. Nang ibig sabihin ng iglesia ay gathering ng called ones,
yung mga tinawag ng Panginoong Yahusha, gathering ng mga believers sa ating Panginoong Yahusha. O, ano katunayang mga tao ang tinutukoy doon at hindi gusali at hindi pananaigan ng libingan o hadis. Di ba? Yeah. Mga katwid, ang pag sinabing Ecclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, ang tinutukoy ay gathering ng mga believers. Ecclesia, Yeah. itatayo ng Kristo. Ang Hindi itatayo ng organisasyon. Kristo ay templo, Ecclesia. Yung templo, mga miyembro yun eh. Individually at saka collectively, sa kabuuan, mga sama-samang mga gathering ng mananampalataya. Yun ang Yeah. Ecclesia. Mga Yeah. kapatid. Umaasa ko kami na yan po ay maliwanag sa atin, nasagot natin ng Biblia o sa magitan ng Biblia ang katanungan na yan. At inaanyayahan namin kayo na dumalo sa aming pong pagsamba sa Sabado at Linggo sa awa at tulong ng Diyos kung tayo buhay pa sa mga araw na yon. Tayo mananalangin po, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng karunungan tungkol sa iyong mga palatuntunan at mga panukala. Ama, basbasan mo po kaming lahat ng mga taong nilalang mo, mga pinuno ng bawat bansa, mga pinuno ng bawat sumasampalataya sa iyong bugtong na anak. Tulungan mo po kaming maunawaan naming lahat ang iyong kalooban na nakasulat sa Biblia. At kung loloobin mo, Ama, magkaisang lubos sa pagsunod sa nakasulat sa iyong mga aklat. Sumasampalataya kami na maging ang aming mga taga-subaybay sa programang ito, patuloy mong dadamayan at pagagalingin mo kami sa aming mga karamdaman at bigyan kami ng pusong mapagmahal sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, salamat po mga kapatid at kapatid na Jeriel. Hanggang sa susunod, magandang araw at magandang gabi sa lahat. Good night.